Sa kanya ni Robin dito, tanong ni Robin sa kanya rito. Sa ating pong saksi. Kayo po ay taga Oh, Baguio? hindi kayo nagkamali ng Yes. dinig. Ulitin natin ha. Ang sabi ni Robin, saksi, hindi sexy. Ano sexy? Sabi, saksi. Sa atin pong saksi. Ulitin natin na baka hindi nyo narinig ng maigi. Tsangina, walang sexing hugis volleyball. Oh, pakinggan nyo ulit. Sa ating pong saksi. Oh, saksi ha, hindi sexy. Siksik, sabi. Sa atin pong siksik. Sabi, grabe ka naman, Robin. Sobra ka naman. Makasalita ka naman. Magana lang naman kumain yung tao. Siguro hanggang ngayon, nagtitiki-tiki pa yan. Kaya magana kumain. Atin naman, yung tiki-tiki hanggang 3 taon lang yan. Pagtapos ng 3 years old, putsang ina niyan, hindi ka na dapat nagtitiki-tiki. Hanggang ngayon, nagtitiki-tiki ka pa rin. Kaya lakas mo kumain. Tigil mo na yan, te. Zenda Magno. Zenda Magno, sa Canada, mabuhay ka. Hindi, yung tiki-tiki, 3 years old, tinitigil na yun. Pag sumobra ka nun, lolobo ka talaga. Oh. Kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Oh, saan po kayo sa Baguio? Wala matabaron. Kasi naglalakad lahat ng tao ron. Paahon lahat ng lakaran doon. Sure ka? Joke lang. Body shaming na naman yun. Magagalit na naman kayo. Komedyante tayo. Komedyante po tayo. Pasensya na sa mga matataba dito. Mataba din naman ako. Oo, nag-entertain lang ako, nagpapatawa lang ako. Para lang akong si Vice Ganda, ganun. Naaway ko si Jessica Soho, di ba? Okay, magalit. Irisan po. Irisan, opo. Ako po yung taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po. Anong pahirapan? Hirap na nga huminga yung tao, hirap ng kumilos yan, baka hindi na nakakapagkaukaw ng puwet yan, ang taba eh. Anong pahirapan masyado, Robin? Sobra ka naman. Maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka eh. Opo, noong pong Hindi yata taga Baguio yan, Robin eh. So ang ibig mong sabihin, kapag ka taga Baguio, magaling umintindi, ganun ba yun? Putang ina, ba't hindi marunong umintindi yan? Meron ba taga Baguio magaling umintindi na may magaling ba umintindi paulit ng tanong tapos 10 beses na inulit hindi pa rin nasagot ng tama? Ano kasi Joel Chua? Joel Chua, 3 beses nag-bar exams, ganun. uusapan natin yung patungkol sa mga terorista na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po Tarantado naman tong nag-comment dito. Puro kayo kupal talaga. Itong mga subscriber ni Boss Dada, puro mga satanas. Sabi ni Jeffrey Cleopas, sa Baguio Oil daw. Hindi yan, gago, yung Baguio Oil, mantika yun. Ginagamit yung pamprito, ano ka ba? Ano to, taga Baguio, doon daw siya nakatira, hindi Baguio Oil. Hayop naman to si Jeffrey. ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Yan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi nakikinig. Kasi recess lagi, recess. Pagpasok pa lang, recess na yung hinahanap, kaya hindi nakikinig. Yan ang sinasabi ko eh. Pag tinatanong mo tungkol sa mga bagay na mga nagagawa ni Inday Sara, wala po ako narinig. Pero natikman yan. O isa pa to si Konunsay, gago din oh. Sabi niya ang pangalan daw nito si Ate Lily. Lily Chunin daw, gago. Saraulo kayo, gago kayo, ganun. Saraulo tong mga subscriber ko kung ano-ano mga pinagsasasabi nyo rito. Baka ako yung sa akin magreklamo yan ha. Hindi po ako aware doon. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware doon. Hindi aware, recess.
Ang ganda ng mga sinasabi ni Robin. Ano ba ang connection nitong sinasabi ni Robin? Naging successful si Inday Sara. Mayor pa lang siya, naging successful na siya sa kanyang fight against communism. Nilinis ni Pangulong Duterte yung Davao City kasi ang Davao City nandiyan dyan lahat ng masasamang loob. Palagi ko nga, taga dyan yung mga taga-congress noon eh. Pinaalis lang sila sa Davao eh. Kaya doon na sila nagkakalat ng lagim kung saan man sila napunta. Sinimulan ni Pastor Kibuloy at saka ni Pangulong Duterte yung tawag din yung laban sa insurgency diyan. Pinasok nila yung mga lugar kung saan pinamumugaran ng mga NPA at doon sila nagprograma. Giniba nung dalawa yung insurhensya diyan. So, may mga pagkakataon na natatapos ang termino ni Pangulong Duterte, si Inday Sara naman yung pumapalit, humahalili bilang mayor. At bilang mayor, itinutuloy ni Inday Sara kung ano yung nasimula ni Pangulong Duterte or else lulubog yung kanilang probinsya. Ibig sabihin, naging success story ang Davao City dahil sa political will netong mga Duterte na ito. Inano nila yan. Excuse me. Inano nila yan yung mga NPA diyan, terorista, Abu Sayyaf, lahat kidnapper. Giniba nila yan. Kaya may confidential funds ang mayor ng Davao na si Inday Sara. It's because she needs to continue kung ano yung sinimulan ng tatay niya. Kasi pag natapos yung, halimbawa, yung katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, yung laban niya against criminality and drugs. Nung natapos yung termino, nung panahon ni Pangulong Duterte, maganda yung ating estado ng criminality dito sa Pilipinas. Mababa ang criminality sa Pilipinas. Nung nawala si Pangulong Duterte, ano nangyari? Pumalit, kriminal. Dumami na naman yung kriminal. So yun ang problema. Kaya kailangan natin ng continuity. Diyan sa Davao, may continuity. Pagkatapos kasi ni Pangulong Duterte, hindi naman nauubos na papatay ni Pangulong Duterte yung komunismo. Pero, kung yung susunod na leader, itutuloy yung mga nasimulan ni Pangulong Duterte at ni Pastor, kung ano yung klase ng pagtatago ng mga komunista noon, mas magtatago ngayon. Kasi panibagong leadership na naman to. So ganun yun. So naging successful si Inday Sara sa kanyang laban dyan sa insurhensya. At wala siya naging issue sa confidential funds nung mayor siya. So ito na, vice president siya. Nung vice president na siya, since advokasya niya yun, binibigyan siya ng presidente ng confidential funds. At nung binigay sa kanya yung Department of Education, alam niya na doon nagre-recruit sa eskwelahan itong mga hayop na mga komunista na ito. Kaya humingi rin siya ng pera, confidential funds, para doon sa kanyang ahensya na Department of Education. Binigyan man siya ng Congress, binigyan siya ng Senate, pinirman niya ng presidente. Tapos, every quarter, ang presidente, nagbibigay man sa kanya ng confidential funds. Meaning, may tiwala yung nagbibigay sa kanya ng pondo. Binigyan siya ng pondo eh. So ngayon, inatake ni Inday Sara yung mga makakaliwa. Kaya nga galit na galit si Sendenya, Rey Sauntiveros, Leila de Lima. Puros makakaliwa, joke no, lahat ng mga left-leaning, ng mga makabayad, galit na galit sa kanya. Bakit? Kasi nga, successful si Inday. Kasi kung hindi successful si Inday, di siya papansinin ng mga yan. Kung hindi successful si Inday sa pagdurog dito sa mga hudas na ito ng Pilipinas, mga salot ng Pilipinas, di sana, walang impeachment ngayon. Gigil na gigil sila kay Inday. Dahil nga naging successful si Inday, yung ginamit niya yung pera na yan para maubos sila. Kaya gigil na gigil sila ngayon. Yung galit pa lang, the fact lang na may impeachment si Inday, tapos yung prosecution, lahat puros mga makabayan. It's a sign na nagtagumpay si Inday Sara sa paglupil sa mga hayop na ito. Ganon yun. Ganon yun. So sinasabi dito ni Robin Padilla, ang target is yung mga lumad schools. Pinaliwanag ko na yan sa inyo Yung lumad schools, yun po ang target nitong mga hayop na mga insurgents na ito. Yung mga maliliit na eskwelahan sa mga sitio, pasok po yun sa Department of Education. Kaya nga, dapat ang Department of Education, meron talagang confidential funds. Dapat ang Department of Education, yan, sino ba ngayon? Si Angara? Angara, ikaw ang DepEd Secretary, dapat may confidential funds ka para maproteksyonan yung mga lumad natin sa mga malalayong sitio na dinudoktrinahan nitong mga salot ng Pilipinas na ito. Ngayon, Angara, kung wala ka nun at wala kang programa para i-monitor yung mga yan, tayo na hindi ka effective na Department of Education Secretary. Yun. So, ang ganda ng paliwanag ni Robin Padilla rito. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.